For the eternal heartbeat of our bloodline, I give all of my blood. Huwag mong mamalitin ang mga tao sa Special Zone! Gusto lang kitang makita. 10 taon na rin ang lumipas. Pwede ka rin maging bahagi ng karagatan. Ikaw, Jiro, at ang inang dagat ay magiging isa. Hindi ka naging isa, Jiro. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Kahit anong nangyari. Mabuti naman! Oh. Maraming salamat. Walang anuman. Labanan mo sila. Talunin mo sila lahat, Jiro. Patawarin mo ako, Kotaro. Ito lang ang alam na paraan ni Kuya para masiguro niyang kaligtasan mo. Patawarin mo ako. Kuya! Kapag hindi ka pa rin kumilos, magagalit na ako! Kasar! Nakita ko ang determinasyon mo. Tutulungan kita. Pasok na. Maraming salamat! Mimiko. Hindi ba gusto mong malaman kung bakit kami nagpunta ni Kotaro sa Special Zone? Oo. Ang totoo. Nandito kami para magkaroon ng mga kaibigan si Kotaro. Para kapag wala na ako, hindi siya malulungkot. Ginawa akong vampira ng isang Black Blood na nagngangalang Alice Eve. Isa siyang Source Blood. At isa sa mga pinakamatandang Black Blood na nabuhay. Isa siyang Source Blood? Pero kahit na Source Blood siya, hindi niya pinalaganap ang bloodline niya. Sa isang tao niya lang isinalin ang dugo niya. Ako ang taong yon. Magmula noon, pinrotektahan ko na ang katawan at ang dugo niya. Yun ang tadhana ko.
Namatay siya sa Hong Kong noon. At isinilang uli siya bilang isang sanggol. Si Kotaro, ang reincarnation ng pantas na si Alice Eve. Anong pangalan mo? Magpakilala ka! Anak ako ng pantas na si Eve. Ako si Jiro Mochizuki! Ganun ba? Humanda ka! Labanan mo ako! Si Kotaro, alam ba niya ang totoo? Walang kapangyarihan ng sanggol na si Kotaro. Lahat ng kapangyarihan niya at lahat ng alaala niya ay nawala. Sa oras na dumating sa tamang edad ang reincarnation ng pantas na si Alice Eve, ibabalik ko na sa kanya ang dugo niya. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang bloodline namin na bloodline na walang kamatayan. Imposible. Kung ganun, ibig sabihin balang araw. Tungkulin ko na ibigay sa kanya ang buhay ko. Yun ang tadhana. Hindi. Hindi pwede. Ang lalaking yun! Nandito na naman siya para makialam sa misyon natin! Huwag mo sabihin may ginawa ka na namang wala sa plano natin, Kuya Zaza! Hindi ko inaasahan ganito ang mangyayari. Sa paligay ko, tama nga ang sinabi ni Ate Cassandra. Minsan hindi ka talaga nag-iisip, Kuya! Nag-aaway kayo? Ikaw! Etong sa'yo! Ito yung tadhana ng mga katulad ko na may ganitong bloodline. Parang kwento ng isang bayani at hindi ng isang vampira. Kaibisang Zelma na yun! Nag-enjoy ka ba, Jiro? Palagay ko, sapat na yun. Siguro hahayaan ko nalang makatakas sa mga dagang yon. Nababagot na akong makipaglaro sa kanila. Ang Zelma na yon, pinatakas na sila. Mukhang matatalo sa laban si Ate Casa! Yun ay dahil sa wala na siyang lakas. Ano? 3 buwan na rin mula nang huli uminom siya ng dugo. Delikadong lagay niya!
Bilisan mo na! Hanggang dito na lang. Sumuko ka na, Cassandra. Ang salitang sumuko ay wala sa bokabularyo ng katulad kong Kowloon Child. Pag sumuko kami, yun na rin ang magiging dahilan ng katapusan ng bloodline namin. Kaya naman, lalabanan kita hanggang sa huli. Ito ang tadhana ng mga Kowloon Child. Kung ganun, tatapusin kita sa pamamagitan nitong espada ko! Tingnan natin kung kaya mo! Magsimula na tayo! Alam kong nasasaktan ka, Jiro. Kuya Jiro! Ikaw nga ang pinakamagaling sa paghawak ng espada. Tapos na. Sumuko ka na lang, Kasa. Sa wakas umulan din. Nasiyahan ako sa duelo natin. Malapit na! Malapit na tayo makalabas ng barrier! Tama na muna to sa ngayon. Pero pangako, magkikita ulit tayo, Jiro. Kasa! Zaza! Kasa! Jiro! Mula ngayon, huwag mo nang tatangkaing lumapit sa kapatid ko. Ganon. Ayokong mangako. Nasiyahan ako, Jiro. Nakatakas siya? Pasensya na kayo, Master. Ayos lang. Wala na ang lahat ng mga kalaban. Ganun pala. Hindi yun panaginip. Ha? Alin dun? Ah! Pinabibigay nga pala to ni Kuya Jiro. Sana raw sapat na to para sa'yo. Ha? Ano ang perang ito? Renta namin. Ha? Hindi niya raw alam kung magkano ang renta rito. Kaya kunin mo na raw muna yan. Renta? Baka matagalan bago kami makahanap ng lugar. Kaya kung okay lang sa'yo, sa'yo muna kami makikitira, Mimiko. Nakakahiya raw sa'yo kaya nagbigay na siya ng paunang bayad. Sandali! Uy, Mimiko! Anong problema?
Mimiko! Kulang pa ba yung renta? Magsalita ka naman! Sige na, Mimiko! Kumusta? Kaibigan ko, maraming salamat sa tulong mo. Shogo! Sandali! 10 taon din tayong hindi nagkita. Ang lupit naman ng pagbati mo. Nasabi na sa akin ni Rensuke ang lahat. Jiro, ang lupit mo. Sabihin mo sa akin, Shogo, totoo bang ikaw ang nagpasabog ng apartment ni Mimiko? At hindi si August? Totoo ba ang nalaman kong yun kay Rinsuke? Totoo yun. Ba't mo ginawa yun? Anong iniisip mo? Ang totoo, binabala ko kasing maging magpartner kay ni Mimiko. Nasisiraan ka na ba? Gusto ko kasing manatili ka sa special zone kahit anong mangyari. May isang building na ginagamit naming bodega. Medyo luma na yun. Pero malaki na yun kung kayong 3 lang naman ang titira. Sa simula pa lang ito ng balak mo, di ba? Oo, tama ka. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Anong nasa 11th yard? Mga abo. Pero imposible yan. Totoo yun, Jiro. Dinala pa ang mga abong yan mula sa Hong Kong. Isang libingan, ang special zone. Nasa 11th yard, ang abo ng hari ng Kowloon. Balak kunin ng kasa ang abo niya. Pagkatapos, bubuhayin nila siya. Kapag nangyari yun, gusto kong nandito ang vampirang tumalo sa hari ng Kowloon noon. Pero, hindi ko magagawa yun. Isang milagro lang ang nangyari noon. Pero, nagawa mo yun noon. Kung ganun, anong dahilan kung bakit gusto kong paalisin ni na Master Ryu? Ayaw nilang dalhin ang mabigat na responsibilidad na ito. Jiro, kung titira ka rito sa special zone, gusto kong magtrabaho ka sa akin. Gusto mong bantayan ko ang libingan ng hari nila? Hindi. Gusto kong bantayan mo si Mimiko Katsuragi. Shogo, anong plano mo? Para sa isang tao, mahaba na ang 10 taon. Hindi ko na kayang gampanan ang tungkulin ko bilang partner mo. Protektahan mo siya habang pinoprotektahan mo ang pantas. Pakiusap. Shogo. Jiro! Huwag ka nang tumulong kung hindi mo talaga kaya! Gusto kitang tulungan. Mula ngayon, tutulungan na kita sa lahat ng gagawin mo. Ayos lang, pumasok ka na. Pero, maswerte tayo, di ba? Malapit lang tayo sa dati kong kwarto. May maganda rin namang nangyari. Hindi lang puro masama. Shogo, gigilitan na talaga kita! Ha? Wala. Siya nga pala, Mimiko. Meron akong hihilingin sa'yo. Mangako ka. Ilihim mo lang kay Kotaro ang mga sinabi ko sa'yo. Si Kotaro, ang reincarnation ng pantas na si Alice Eve. Kapag binilik mo na ang dugo niya, paano ka na, Jiro? Malamang ang lahat ng dugo sa katawan ko. Ubusin niya. Huwag ka naman malungkot, Mimiko. Sinabi ko sa iyo ang sikretong yun dahil pinagkakatiwalaan kita. Kaya huwag kang umiyak. Pero, Jiro... Tingnan niyo itong nakita ko! Saan mo nakita ang teddy bear na yan? Sa isang karton! Mimiko, pwede bang akin na lang to? Hindi ko to sisirain! Pag-aari ng kumpanya lahat ng gamit dito. Oh! Tingin ko, hindi na yan kailangan ng may-ari ngayon. Ayos! Magmula sa araw na to, tatawagin na kitang Bawang Bear! Araw-araw tayo maglalaro! Hello? Si Katsuragi to? Opo. Opo. Sige po. Papunta na po ako.
Jiro! Kotaro! May gagawin tayo! Pero mataas pang araw! Ang saklap naman nito! Huwag ka na magreklamo! Mula ngayon, ikaw na ang tapat na bodyguard ko! Okay, boss! Tayo na! Magtrabaho na tayo! Okay! Ito ang unang araw mo sa trabaho! Dapat masigla ka! Sige, susubukan ko. Huwag ka mag-alala. Makakagawa tayo ng pagbabago sa mundo. Sigurado yan.